Kasado na ang Oplan Ligtas Quaresma ng Department of Transportation and Communication o DOTC. Pati nga social media, ginagamit na rin nila para palawakin ang kanilang information drive. Pagtitiyak ng ahensya, mapabus o tren, sisikapin daw nilang magkaroon ng ligtas at maginhawang biyahe ang mga motorista. May report si Tina Panganiban Perez. Araw-araw, milyong-milyong Pilipino ang nasa iba't ibang social networking sites. Kaya naman para sa Semana Santa, sasamantalahin ito ng DOTC para bigyan ng updated na impormasyon at serbisyo publiko ang mga babiyahe. Mapa-Facebook man o Twitter o websites o hotline, real-time traffic situation at alternatibong ruta ang makikita. May hiwalay ring Facebook page ang Toll Regulatory Board na pwedeng magamit para umiwas sa traffic. Sa ordinaryong araw, mga 650,000 na sasakyan ang dumaraan sa 6 na tollways sa Luzon. Pero noong Miyerkules Santo ng nakaraang taon, umabot ang bilang sa 800,000. Sa susunod na linggo, inaasahang aabot daw ang dami ng mga sasakyan sa 1 milyon kada araw. It will give you real-time information po sa traffic flows of all the major tollways. And there's step-by-step instructions together with pictures of where to turn para po hindi po kayo mawala. Ang kaligtasan ng mga babiyahe sa Semana Santa ang pangunahing tututukan ng maraming ahensya ng pamahalaan. At isang paraan para magawa raw ito ay ang mahigpit na pagpapatupad ng speed limit. May mga radar guns na rin ng TRB para mamonitor ang bilis ng takbo ng mga dumaraan sa mga tollway. Kung tren naman ang sasakyan, pwedeng i-check ang website ng Philippine National Railways para malaman ang schedule ng mga biyahe. Ang dating 226-seat capacity ng PNR, gagawing 620 seats para sa Semana Santa. 2 tren na ang babiyahe mula Tutuban, Pabicol at pabalik. Magdaragdag din ang biyahe sa April 3, 8, 9 at 10. Dahil mahaba ang biyahe, may sleepers kung saan pwedeng humiga at matulog na 665 pesos ang kada ticket. Ang reclining seats naman, 428. Habang ang ordinary, tinatayang 400 pesos. Para ligtas sa mga pasahero, 2 rail guard ang nakasakay sa kada tren. May trackmen ding nag-iinspeksyon ng mga riles. Sa mga susunod na buwan, kakapitan daw ang mga tren at mga railroad crossing ng CCTV para makatulong sa investigasyon ng mga aksidente sa riles. Ang biyahe naman ng LRT at MRT, normal hanggang hating gabi ng Miyerkules Santo. Huwebes Santo hanggang Easter Sunday, tigil naman ang biyahe para sa taunang maintenance at repairs ng mga tren. Papasada ulit ang LRT at MRT ng alas 5 Lunes ng umaga. Ang kaligtasan ng mga pasahero ng mga bus ang binabantayan naman ng LTFRB at ng LTO. Ang ganitong eksena sa loob ng mga bus, kung saan ang mga pasahero sa mga upuan na nanunulay dahil sa mga nakatambak na bagahe sa aisle, mahigpit na ipinagbabawal. Ito po ay may epekto hindi lang sa convenience ng mga pasahero kundi sa safety na rin, na kung mayroong aksidente mahihirapan yung ating mga pasahero na lumabas ng bus o yung mga magre-rescue na pumasok ng bus. Pwede raw masuspindi ang prangkisa ng bus na lalabag dito. May random drug test din sa mga driver ng bus at ang magpo-positibo, kakanselahin ang driver's license. Para di magkaubusan ng bus sa Semana Santa, pinoproseso na ng LTFRB ang application para sa special permit. 857 na raw ang nag-apply, pero 200 pa lang ang naaaprubahan. Baka raw umabot sa 800 na dagdag na bus ang payagang bumiyahe. Ang ganitong mga paghahanda, nakalatag na dahil mas marami ang inaasahang babiyahe ngayong Semana Santa kumpara noong nakaraang taon. Mas mahaba kasi ang bakasyon ngayon dahil sa 5-day long weekend. We expect heavier than usual traffic, heavier than usual volume, no? Dahil yung Lunes ay holiday din. Ang goal natin, every year, it will always be safer, more reliable than the previous year, no? Tina Panganiban Perez, GMA News.